Hello Libra, love reading po tayo. This is for the month of April to May 2026. So summer love reading ang ating kakaharapin. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Ano nga asahan ng mga Libra this summer? Kuha muna tayo ng pinaka guidance sa oracle. Tapos ano man po ang angat dito, ika-clarify natin. Libra energy para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Guidance po, message, Libra. No matter what your relationship status, Libra, single ka pa man, in a relationship, attached, or married, ano nga asahan nila? Pagdating sa kanilang relasyon, pag-ibig, sa 2 buwan na ito, April to May 2026. Guidance po para sa mga Libra. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message. Okay. Passion. Let go of control issues. Calling in your soulmate. Okay. So, syempre, agad-agad i-clarify natin ito. Libra. Passion. Affection. Allow your heart and soul to sing with joy. Okay. So, parang dyan pa lang, fiery yung energy. Guidance, advice, para sa mga Libra, any clarifications po? Bakit ito yung nagsibag sa akin? Okay, gusto nilang umangat, kumumpol na. Hindi natin pipigilan. The 4 of Swords. 7 of Wands. The High Priestess. 3 of Swords. Okay, 6 of Wands. 6th and 6th. Libra. Especially, unahin ko na ha, pagdating po sa mga nasa isang relasyon, pag-ibig, let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. I feel for some of you, wala namang perfect eh. You're all about balance, Libra. Gusto mo meron talagang give and take. Gusto mo kung ano yung naibibigay mo. Of course, dapat lang nag-reciprocate. Bumabalik. Okay, yung enerhiya na kaya mong ibigay. For some, I feel lang tayo po ay general message. Let go of control issues. Lalo pa po kung kayo yung mga nasa, meron na kayong mga career, couples, in a relationship muna tayo. The 6 of Wands, 9 of Pentacles, may ilang priority, umangat na yung sense of responsibility sa family, yung kanya-kanyang prioridad ba? Okay? Na minsan, para bang feeling ng isa sa inyo, sa reversal tayo, pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa iyong partner, na hindi mo siya masyadong napupuna. Or minsan parang binabalewala. Or baka namimiss ka lang niya or namimiss niyo ng isa't isa. Kasi sa sobrang alinyan moonchild, 6 and 6 connected din po kasi ito sa inyong mga daily service, sa inyong pang-araw-araw na trabaho, buhay, negosyo, ano pa man yan. So, dito parang may pagkapagod, the 4 of Swords. May pagka low-key. Feeling nila, or feeling ng partner mo, ikaw ito, ay wala ng protection, walang energy, na okay lang naman. I see recovery. This is something temporary. Guys, di nyo kailangan laliman. If ever mag-resonate po, allow this situation to unfold naturally. Huwag kayong magsabay ng energy na baka mapangunahan po for some ng emotions, or dito magkaroon kayo ng tension or conflict. So, ayaw natin yun. Okay? Pagbibigayan. Ayan, alam ko, madaling sabihin, sabi ko nga, you're all about balance. Pero hanggat kaya, ikaw na itong maging bigger person since ito umangat sa baraha mo, pag-unawa, pagtanggap sa pagkakaiba, kahit sa simpleng mga schedule niyo yan, or pagkakaiba ng opinion, ng paniniwala, yung ganang energy na kailangan mo ng higit na maging flexible, adaptable sa situation. Okay, kasi maaaring masunod na higit ang kagustuhan ng iyong kapareha. Pwede yung ganun ha. Or may ilang imbalances nga. Pero again, this is something temporary, mapag-uusapan nyo kasi lalo pa sa komplikado ng buhay na meron tayo ngayon, may kanya-kanya kayong ganap sa life, couples, in relationship. So, ganun lang. Maging, kumbaga, 3 and 4 of Swords, pag-uusap.
Communication is the key. Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. May dumara ang eroplano. Actually, si Venus, every time, ang inyong mga planet ruler, Libra, si Venus, yes po, you are ruled by planet Venus, which is the planet of love, beauty, attraction. Ayan. Kapag love reading kasi, syempre sisilipin natin kung nasan siya ngayon. Around end of April to May, may dumaan kasing eroplano, marahil kailangan ko nang mabanggit ito. It will enter your 9th house. 9th house, anything international, connected abroad. Or kung kayo'y mga nasa LDR, may something ganda dyan. Okay? Or meron ba kayong pupuntahan? Meron ba kayong travel plans, travel goals? Pwede rin po ito ha, sa mas practical. Maaring may pagbiyahe po ang ilan sa inyo. I mean, may magtatrabaho ba? Or it could be connected sa trabaho or for pleasure. Okay? So, general message tayo. At dito, baka mag-apply no, yung unang naiwan kong mensahe na ito, papasok kayo sa sitwasyon, magkakahiwalay kayo, couples in a relationship. This is something parang bagong yugto sa connection nyo. This is a challenge na hindi madali, hindi nagiging okay. Pero again, everything is temporary. Kung kailangan mo nang unahin ng priority, of course, nasa sa inyo yan. Mag-usap kayo ha. Once and for all, have a heart-to-heart conversation. Be open sa connection na ito. Be transparent sa inyong mga nararamdaman. Let go of control issues. Okay? But I see maturity. Yes, the High Priestess ay narito. The Six of Wands, maturity, may growth. Meron kayong para bang conclusions, realizations na, oo nga. Kaya siguro ganito, ganyan. Para rin naman sa inyo yan, sa inyong ikatatatag. Lalo pa kung ngayon pa lang mga nasa LDR na po kayo na hindi madali. Okay, huwag niyo bigyan ng control, huwag niyo iwanan ng limita ang bawat isa. Alisin yung parang pagkasakal. Kasi si 9th house, again, Venus will enter your 9th house. End of April to May, may pagka-free-spirited si 9th house. Yung bang masaya lang, happy lang, limitless, unstoppable, nagagawa yung kung ano yung kayang gawin or naisin. Lalo kung yung mga passion nyo, andito naman sa inyong mga buhay career din. So, balance, pag-unawa, pag-uusap. Okay. 9th house, guys. Calling in your soulmate, the High Priestess. Connected po ito sa religion, sa inyong mga faith. Maging ano pa man ang inyong mga paniniwala sa part na yan. Kung magiging spiritual lang naman tayo sa ilang barahan mo ngayon, your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. So, samahan ng patuloy na dasal po ang inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig. Yes, kung kayo'y mga single, syempre ipapasok na natin patuloy na dasal lang guys. Totoo naman yan. Kung single kayo, Libra, at andito na yung pakiramdam nyo na ready na kayo, pinagdadasal nyo na, inaangat nyo na lahat sa kanya, calling in your soulmate, andito na yung passion, yung love, yung willingness sa inyo. Hindi imposible. Actually, maring ang ilan sa inyo ngayon pa lang dama na yan. Parang yung focus ay andito sa paghahanap or parang andito yung cravings. Gusto niyo yun, cravings na merong makilala. At hindi po yan imposible kung kayo ay magiging handa. Physically, mentally, emotionally, of course, you have to be ready, Libra. So, depende ito kasi meron akong nakikita po, again, may pagkapagod. Okay? Saan yan pagkapagod? Especially kung meron kayong mga issue, drama rin na pinagdaanan sa inyong mga past connections, relationship, na gaano man tayo ka-ready na or ka-heal na, the Three of Swords umangat, recovered na moonsault, parang more on self-care na nga ako, self-love. Lunod na ako dyan. Minsan, kung naiinip ang ilan, meron pong dahilan. Lagi nyo lang iisipin, let go of control. Let go and let God. Iangat nyo lahat sa Kanya. Okay? Marahil hindi pa timing, hindi pa napapanahon, hindi pa nakalaan, hindi pa naka-align ng mga sitwasyon. So, huwag nating ipilit at baka mamilipit. Ano daw? Samahan ng patuloy na dasal kasi wala siyang ibibigay sa'yo sa tamang pagkakataon na hindi rin makabubuti para sa'yo. Merong dahilan. Baka inilalayo ka niyan sa ilang kapahamakan. Single Libra. Okay? I-add ko ito guys 9 and 6 of Pentacles. 7 of Wands,
This one is in reverse for couples in a relationship. Meron tayong nakikita, maaaring higit kayong mag-iwan rin po ng focus pagdating sa inyong mga finances. April to May, meron kayong ayusin or meron ba kayo paglalaban sa batas, guys? As a Libra, you're all about justice. Justice rin. For some of you na dumadaan sa annulment or divorced, the Six of Wands po ay narito. As long as yung paniniwala mo ay totoo, pinapaangat mo lamang ang katotohanan, pawang katotohanan lang. I-claim ba natin that this is something po na yung mapapanalo, malalagpasan? Okay, marahil kailangan ko po yun mabanggit for some of you. But I see passion, love. Speaking of passion, Mars, the planet of passion, energy, action. Oo nga, nasa inyo po. Nasaan moon siya? Okay, it will enter your 7th house pala, guys. 7th house of relationship. Mag-iinit ang inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon. Kahit pa may mga challenges na napaka-normal. Kahit pa, lalo pa kung LDR kayo, meron namang paraan. Kahit over the net, mapapaangat yung connection, communication, guys. Nag-iinit po ang pagmamahalang ito. Huwag lang kayo mag-iwan ng pagkahigpit. Angatin niyo yung kumbaga, hinga lang. Okay? Yung pagkamalaya, kahit pa nasa isang relasyon kayo. Walang pagkasakal, pagtitiwala, samahan ng dasal. Add tayo, Libra. Anong kailangan yung marinig? Guidance, April to May. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Move on. Gusto niyo yun? Parang kailangan pa natin i-clarify. This is for some of you po, ha? Kasi ito nga, I see healing. May pagka-drain pa rin ng ilan, the Four of Swords. Ito naman, recovery. Si Seven of Wands, Nine of Pentacles, kung ang ilan po, stuck up as a relationship or stuck sa isang tao na wala nang give and take. Okay, pag nilay-nilayan, do some reflection ang tinatakbo ng relasyon na ito na meron ka, Libra. Maybe this is a sign for some of you na ito na, let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Let go of control. Let go of worries. Let things flow naturally sa connection nyo. Huwag natin ipilit. Again, baka mamilipit. Move on. At pa tayo, ano pang kailangan marinig po ng mga Libra? Confession. Okay, sabi ko nga, hindi naman kailangan liliman, ano pa man, umangat ang boses, guys. Pag-uusap. Someone has to tell you something. Hindi kailangan laliman, ano pa man yan. Sabi ko nga sa inyo, maidadaan ang mga bagay-bagay sa mabuting usapan. Or why not? Baka merong ma-reveal kasi si the High Priestess ay narito. May pagka-mysterious, secretive yung energy. Ma-reveal. Na alin? Love. Passion. Calling in your soulmate. Ma-reveal na katotohanan. Para saan? Sa inyong connection. Single, baka merong mag-confess sa'yo ng kanyang nararamdaman. Yes. Ano ba kailangan marinig ng mga Libra? Grumbling. Hindi po kailangan yung pinakasalita. Vision na to. Parang ganun yung energy. Balance is the key, guys, kasi dalawa lang ito. It's either merong nakukulangan or nasosobrahan. Ang pagmamahal na ito ay bisyo na. But love, I see love, guys. Huwag lang masobrahan, ha? Kumbaga magtitira pa rin para sa mga sarili. Take it easy, kalma, samahan ng patuloy na dasal para mapaangat nyo yung kaliwanagan at hindi dito sa ilang kadiliman na alam nyo hindi makabubuti para sa inyong buhay or sa koneksyon na meron kayo sa inyong mga partner. Libra, alam ko may hugot pa. Ito yung umangat na guidance, advice, messages, love messages po tayo for the month of April to May 2026. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Libra.